Ka-Express, malaking balita para sa Gilas, Pilipinas. May indikasyon na gustong bumalik ni Jordan Clarkson sa national team, pero kasabay nito isang malaking tanong ang agad lumutang. Paano na si Justin Brownlee? Dahil sa ilalim ng FIBA rules, iisa lang ang pwedeng naturalized player kada laro. So ibig sabihin nito, hindi pwedeng magsabay ang dalawa sa official tournaments. Sa kasalukuyang setup ng Gilas, si JB ang naging pangunahing sandigan ng koponan sa Asia level. Napatunayan niya ang kanyang halaga sa chemistry, leadership at system fit, lalo na sa mga panalong nagbigay ng kumpiyansa sa national team. Siya ang klase ng player na kayang mag-adjust sa core ng Gilas, lalo na kina Kai Sotto at iba pang local stars nang hindi nasisira ang daloy ng laro. Consistent, reliable at familiar na sa sistema, kaya naging stabilizing force si JB sa lineup. Sa kabilang banda, ibang level naman ang dala ni Jordan Clarkson. Bilang isang NBA caliber scorer, kaya niyang magbigay ng instant offense laban sa pinakamalalakas na kalaban sa mundo. Napatunayan na niya ito sa FIBA World Cup kung saan siya ang naging primary option ng Gilas laban sa elite competition. Ang kanyang scoring ability at one-on-one creation ay isang bagay na bihirang makita sa international level, lalo na para sa isang team na tulad ng Pilipinas na madalas kulang sa size at firepower. So dito ngayon pumapasok ang pinakamahirap na desisyon para sa SPP. Kung pipiliin si Jordan Clarkson, malinaw na kailangang baguhin ang sistema at iikot ang atensa sa kanya bilang pangunahing scorer. At kung mananatili naman kay Justin Brownlee, mas sigurado ang continuity at chemistry na matagal nang binubuo ng team. Hindi lang ito simpleng pagpili ng mas magaling na player. Ito ay pagpili kung anong direction ang tatahakin ng Gilas sa susunod na mga taon. Mahalaga rin ang timing ng sitwasyon. Si JB ay papasok na sa mas advanced stage ng kanyang career, habang si JC ay nasa prime pa ng kanyang laro. At kung ang target ng SBP ay long-term competitiveness, lalo na papunta sa susunod na FIBA World Cup at Olympic cycle, may malinaw na argumento na mas sustainable ang pagpili kay Jordan Clarkson. Pero kung ang priority ay immediate success at stability sa Asia competitions, nananatiling malakas ang kaso kay Justin Brownlee. Sa ngayon, wala pang final decision, pero malinaw na ito ang magiging sentro ng usapan sa hinaharap ng Gilas. Ang pagbabalik ni Jordan Clarkson ay nagbubukas ng malaking opportunity, pero kasabay nito ang isang critical na tanong na kailangang sagutin ng pamunuan. Para sa direksyon ng Gilas, mas mahalaga ba ang elite scoring sa world stage o ang subok na chemistry na nagdala na ng panalo para sa bansa? Kung tuluyang magkatotoo ang pagbabalik ni Jordan Clarkson sa Gilas, agad nitong babaguhin ang buong identity ng ating national team, lalo na sa international stage. Hindi ito simpleng roster upgrade. Ito ay shift ng system, shift ng hierarchy at shift ng expectation para sa Pilipinas laban sa world level competition. Well, unang dapat maintindihan, si Jordan Clarkson ay hindi lang scorer. Isa siyang offensive engine sa NBA level. Sanay siya sa high usage role kung saan siya ang primary creator, shot maker at closer. Nung huli siyang naglaro para sa Gilas sa FIBA World Cup, malinaw na sa kanya umikot ang opensa. Halos lahat ng critical possessions sa kanya ibinigay ang bola. At kahit laban sa mas malalaki at mas athletic na kalaban, kaya niyang gumawa ng sariling tira. Pero may kapalit ito. Kapag si Jordan Clarkson ang ginawang centerpiece, kailangan mag-adjust ang buong sistema. Ang ball movement ay posibleng bumagal dahil mas magiging isolation-heavy ang offense. Ang mga local players tulad ni Kai Sotto ay kailangang mag-adapt sa mas space-out na role, more on finishing, screening at off-ball positioning. Hindi na sila ang magiging primary options, kundi system support sa paligid ni Jordan Clarkson. Ito ang malaking tanong, kaya bang mag-adjust ng Gilas sa ganitong estilo sa limited preparation time? Sa FIBA setting, mahalaga ang chemistry at continuity dahil maikli lang ang training camps kumpara sa club teams. At dito nagiging challenge ang pag-integrate ng isang high-usage player tulad ni Jordan Clarkson.
Kahit gaano siya kagaling kung hindi nakasync ang buong team, pwedeng maapektuhan ang overall flow. Pero hindi rin pwedeng i-ignore ang upside sa laban kontra sa mga powerhouse teams tulad ng USA, Europe o kahit Australia. Kailangan ng gilas ng player na kayang sumabay sa scoring firepower ng kalaban. At sa kasalukuyang pool, si Jordan Clarkson lang ang may ganitong capability. Siya ang type ng player na kayang mag-take over ng laro kahit under pressure, kahit laban sa mga elite defenders. Kaya kung ang target ng SBP ay maging competitive sa global stage, malinaw na may malaking value ang pagbabalik ni JC. Hindi lang ito tungkol sa talent, ito ay tungkol sa ceiling ng team. Gaano kataas ang kayang marating ng gilas kung may ganitong klaseng offensive weapon. Malinaw ang sitwasyon, ang pagbabalik ni JC ay isang high-risk, high-reward move. Kaya nitong iangat ang gilas sa mas mataas na level, but only if the team can adjust fast enough. At dito papasok ang mas komplikadong usapan, kung papasok si JC, ano na ang mangyayari sa role ni JB na matagal ng pundasyon ng team. Habang lumalakas ang usapan, tungkol sa posibleng pagbabalik ni Jordan Clarkson, hindi maiwasan ang isang sensitibong issue, ang status ni JB sa gilas. Dahil sa FIBA limitation ng isang naturalized player lang kada laro, malinaw na hindi ito simpleng rotation decision. Ito ay direktang pagpili kung sino ang magiging mukha ng ating national team sa import slot. At sa punto ito, malakas pa rin ang kaso ni JB. Hindi man siya NBA scorer tulad ni JC, ang kanyang value ay nasa consistency at system fit. Ilang taon na siyang bahagi ng Gilas program at napatunayan na niya ang kanyang kakayahan na mag-deliver sa pinakamahalagang laban. Isa siya sa mga dahilan kung bakit naging stable ang performance ng team sa Asia level. Hindi siya high-usage player, pero efficient, smart, at laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Isa pang mahalagang factor, chemistry. Sanay na si JB sa galaw ng Gilas core. Kilala na niya ang tendencies ng kanyang mga kakampi, lalo na ni Kai Soto at iba pang local stars. Ang ganitong level ng familiarity ay hindi basta napapalitan, lalo na sa international tournaments na kulang sa preparation time. Well, sa madaling salita, si JB ang glue guy na nagdudugtong ng buong sistema. Pero hindi rin may tatanggi na may limitation ito. Sa laban kontra sa mas malalakas na bansa, minsan kulang ang individual scoring punch ng Gilas at dito pumapasok ang argument pabor kay Jordan Clarkson. Kaya ngayon ang dilema ng SBP ay hindi lang sino ang mas magaling, ito ay ano ang mas kailangan ng Gilas sa susunod na level. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.